Hallelujah. Isa pong kagalakan po mga kapatid na at kalatian natin Diyos ng buhay mga kapatid na ayaw po niyang hindi po papayag ang Diyos na hindi ko po ito masabi. Amen po. Sa inyong harapan ngayon. Alam po ng Diyos ang ating mga puso mga kapatid. Amen. Gusto ko naman po ito mga kapatid na sa buhay na aking may bahay. Amen po. Sa buhay na aking may bahay, sa kanyang buhay. Nung dati po ako na-revive sa Riyadh po, yung aking sasabi kanina po ay, nung time na yung sinabi po niya sa akin na, mabuti pa na, kung alam ko lang na mag-born again ka ay, hindi na sana ako mag-asawa sa iyo. Amen po mga kapatid. So, pero mga kapatid, sa totoo lamang po, hindi ako natinag dahil alam naman natin, narinig natin sa pangalalay ko ng Diyos at ang Word of God ay tinatayuan sa mga oras na iyon. Ang ginawa ko mga kapatid, ako po'y nanalangin, nag-ayuno. Kung ano pa pong ginawa ko, yung kinagisan ko po sa ministeryong ito na mag-ayuno sa tuwing Friday. Amen po. Hanggang doon sa Pilipinas, nilakaran po natin ito. At nung pong nakita ko po sa buhay ng aking may bahay nga, siya po yung magsimba doon po sa nakakisang simbahan. Amen po. At ako naman po, dala-dala ko po ang Biblia, hawak ko po. Sa tuwing Sunday po, ako po yung magsisimba. Magkikita-kita lang po kami sa plaza mga kapatid. Sinasabi ko po ito dahil may connection ko po ito sa kung paano binago ng Diyos ang buhay ng aking may bahay. At hanggang binigyan kami ng pangalawang anak sa buhay ng aking anak si John Jacob. Na siya po, nga totoo nga po siya ay miracle baby. Mula noon mga kapatid, nung po ako ay na-hire dito po sa Damam, no, way back 2008, doon po ang kaparaanan ng Diyos na ako po ay balik dito sa Saudi Arabia. Amen po. At sa kabutihan ng palad na binigay ng Lord na biyaya sa atin, kaya tuloy-tuloy ang pibigay natin sa Panginoon, kanyang gawain. Amen po. At binigay ng Diyos, amen po, ang favor na magkaroon ng family visa at sila po ang may bahay nakapunta dito, mga kapatid. At yung aking may bahay po ay nag-struggle po siya mga kapatid. Ang sabi po niya, ano po ba ito? Sabi niya, amen po, may katanungan po siya sa Lord. Ano ba itong gawain to? May question po siya dahil po sa kinagisang relihiyon niya, sa kinagisang gawain niya doon sa pamumuhay natin, kung saan tayo ay doon ay nagising sa mga amen sa pananampalatayang iyon, sa maling pananampalatayang iyon. So dito po mga kapatid, napatutuo po ang Diyos sa kanyang buhay. Mismo ang Diyos mismo ay ginigising po siya sa pamagitan ng panaginip. Ang sabi po ng Diyos sa kanya ay, tumuloy ka sa gawain, sa totoong gawain ng Diyos. Dahil po pinakita sa kanya mga kapatid ang vision na kung saan ay madalawang room na pinakita ng Diyos sa pamagitan ng panaginip niya. Dahil nag-question nga siya, nagkaroon siya ng katanungan doon kung ano ba talagang this is our shield, ano pong ministeryong ito, totoo ba ito o hindi. So sa pamagitan na yun mga kapatid ay pinakita sa pamagitan ng kanyang panaginip na ito po ang gawain ng Diyos na sinasamahan at aking may bahay po ay nagpatutuo po sa harapan ng iyong mga kapatid dito sa lugar ng Alcobar. Amen po. Di nagtagal po mga kapatid, ito pong patutuo. Sunod-sunod po, tuloy-tuloy. Nabuntis po aking may bahay. Amen po. At dahil po siya ay may complication sa diabetes po, nagkaroon po siya ng paglaki ng kanyang utak. Amen po. Sa hospital po, dito sa Asalama Hospital sa Alcobar. Dahilan po upang ang aming baby na binigay ng Diyos sa pangalan ng John Jacob sa ngayon ay gustong kikitilin ng doktor ang kanyang buhay. At mga kapatid, alam po ng Panginoon ang aming mga puso. Kami po ay nakapagsahin na po ng waiver upang po ay pumapahig na lamang po na ang aming anak na malusog ay kikitilin ang buhay niya dahil po yun ang dahilan kung bakit nagsusuka ang aking may bahay. Otherwise po, siya po ay mamamatay. Sa kahabagan ng Diyos mga kapatid, tuloy-tuloy po ang manalangin ng mga kapatid sa buhay ni Pastor Marvin, sa buhay ni Sister Luz, sa lahat ng mga kapatid dito po sa Panambahan. Maging po ang lingkod ng Diyos, alam sa buhay ni Tatay Apostol. At pinalangin po ng Tatay Apostol ang aking may bahay. Amen? At gumawa po ang Lord ng himala, ang dakilang Diyos ng himala. Nung time na po yun na siya operahan na po, nakasakay na po siya sa wheelchair, nakasakay na po siya sa isang bed na siya na po yung operahan, may badge na po siya, may badge number na po siya mga kapatid. At ito po ang ginawa ng Diyos na buhay in answer to our prayer. At ang tuloy-tuloy na pagsunod mga kapatid. Ang ginawa po ng Diyos,
yun pong medical director ay hini po ng Diyos. At ang sabi po niya, tinatawag po yung dalawang doktor, amen, sa obigay niya at saka sa internist niya na doktor. Kasama po ako doon, nag-meeting, at ang sabi po ng doktor sa kanya, sa medical director, sa mga doctors na naghawak sa kanya ay, hayaan natin na magkaroon pa ng 2 linggong palugit. Amen po. Kung ang pasyente ay hindi titigil sa pagsusuka, yan, pwede nating kitilin ang buhay. Amen po, Dr. Jacob. Dahil po dito po sa Saudi Arabia, mga kapatid, ay bawal po kumitil ng buhay yung abortion. Yun po ay blessing po sa aming mga buhay, mga kapatid, dahil po hindi natuloy nung time na yun. At nung time na yun na kami ay natapos sa pagmimeeting, ako'y umakyat po sa aming room na kung saan po aking may bahay ando doon. Noon po aking may bahay na nakita ko po aking may bahay na siya po'y nakahiga at pinapawisan, mga kapatid, at siya po'y humingi ng pagkain. At kaagad namang tinawagan ko ang ating butihing may bahay nating paso sa buhay ni Sister Luz, na siya po'y magluto ng isang pagkain na soft lamang po sa tiyan. At mula noon, mga kapatid, purihin po ang Diyos na buhay. Dahil po, aking may bahay po mula noon ay hindi na po siya nagsusuka. Amen po. At pagdating ng 8 buwan, ang aming anak na sa pangalan John Jacob ay siya po ay isinilang. Amen po. At tuloy-tuloy po na siya'y nagiging malusog. Amen po. Purihin po ang Diyos. At siya nga po ay dinidikit ng ating butihing tatay sa panguna ng Man of God through internet. So, purihin po ang Diyos na buhay, mga kapatid. Marami pa pong favor, mga kapatid. Maging sa aking mga magulang sa bansang Pilipinas, sa ating pagtuloy-tuloy na pagsunod. Amen po. Sa aking magulang mismo, siya po'y tumanggap sa Panginoon. Yung pa mga CD ng Man of God, yung mga copy po, dinala ko po sa Pilipinas, kinukopya ko po siya at talagang pinaplay ko po siya sa aming player doon at sa sila makapanood. At doon ang nabibuild ang kanilang faith. Amen po. Purihin po ang Diyos na buhay. Maging sa buhay na aking kapatid na babae na noon ngayon sa Danau, siya po ay tumanggap ng ating Diyos na buhay at purihin ang Diyos dahil po silang lahat ay ililigtas ng Diyos. Dahil po ang aking mga magulang na aking kapatid na kambal, sila po ay pinagpala ng Diyos. Amen po. Hindi lamang po yung papapala, ang blessing sa ating mga kapatid, kundi pati pong ating mga pamilya. Amen po. Sila pong lahat ay sumagana. Amen po. Nagkaroon po sila ng sasakyan, nagkaroon po sila ng negosyo. Amen po. Sa kabundukan. At makita po natin na talagang pinayaman ng Diyos ang ating mga bukirin. Hallelujah. Glory to God sa pamagitan ng ating pagbibigay. Amen po. So alam ko po, mga kapatid, na marami pong kayo din po ay nakaranas. So patuloy lang po tayo magbigay sa Panginoon. Amen po. Kung ano pong sinasabi ng lingkod ng Diyos sa ating mga buhay ay tuloy-tuloy natin sundin. Amen po. Sa mga sacrificial, sa mga offering, sa mga TV and radio. Amen po, mga kapatid. So glory to God. Purihin po ang Diyos na buhay sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Amen and amen.